Ngayon po ay Monday ng ika-11 linggo ng karaniwang panahon. At ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong paghihigantihan ang masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Kung isakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung pilitin ka ng manlulupig na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo iyon ng 2 milya. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Huwag ninyong paghihigantihan ang taong masama. Ano po ba ang ating makukuha sa paghihiganti natin sa mga taong gumagawa sa atin ng masama? Wala po, maliban sa dagdag puot at pinsala, at sa bandang huli, wala pong panalo. Lahat po ay talo. Halimbawa, mayroong nanakit sa akin at hindi ako nakapagpigil sa aking sarili at ako'y naghiganti. At pagkatapos, gumanti din ang kabila. At ito ay magiging vicious cycle of quarrels and violence na wala ng katapusan. Ito ang magiging resulta kung hindi tayo marunong magpatawad. Ngunit paano kaya kung pipiliin natin ang mataas na antas ng pagpapatawad at pagpapakumbaba? Siguradong maging okay ang lahat, walang galit at walang sama ng loob. Mahirap pong magpakumbaba. Mahirap din pong magpatawad at mahirap din pong pigilan ang ating kagustuhang maghiganti dahil sa pinsalang ginawa sa atin. Ngunit tingnan natin sa Jesus sa krus at pagninilayan natin ang mga sugat na kanyang natamo dahil sa ating mga kasalanan. Papaano kung hindi niya tayo pinatawad? Papaano kung hindi siya nagpakumbaba sa kanyang sarili para sa atin? Dahil sa halimbawa ni Jesus, habang siya ay nakabayubay sa krus, makapangyarihan ang kanyang salita ng kanyang sinabing, huwag ninyong paghihigantihan ang taong masama. Dahil yan mismo ang ginawa ni Jesus sa mga taong pumako sa kanya. Pinagtakpan pa niya sila sa harap ng Ama nang kanyang sabihing, Ama, patawarin ninyo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya ang mahalagang aral na itinuturo ng ating Panginoong Hesus sa atin sa mabuting balita ay tungkol sa pagpapatawad at kababaang loob na makakatulong sa atin sa pagtatag ng tulay at hindi pader sa ating pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.